Matapos ang mahigit 1,100 chapters, finally masasagot ng katanungan nating lahat. Bakit nga ba hinayaan ni Shanks na maputol at kainin ng isang sea creature ang kanyang kaliwang braso? Ang sagot, para makatakas sa contract na ginawa niya mula kay Imu. Magmula pa lang ng una, napakarami nang nagtataka. Napakalakas ni Shanks. Napakatindi ng observation haki niya. Bakit hindi niya namalayan ang pagdating ng sea creature na yon at hinayaan niya pang makain nun ang kanyang kaliwang braso? At hindi lang yon, kung kaya naman niya itong i-intimidate gamit ang kanyang haki, bakit hindi niya ginawa agad? Sa chapter 1152 guys ay nakita natin ang tattoo, ang marking sa kaliwang braso nitong si Shanks, na kung palagi kayong updated sa latest chapter spoilers, sa latest chapter reviews tungkol sa One Piece manga, alam nyo guys na napaka-hype ng chapter na yon. Napakaraming theories, assumptions at kung ano-ano pang napakaraming analysis. At napakarami din ng mga tumama na later on habang nagpapatuloy ang pag-release ng mga chapters na i-reveal na isa itong Abyssal Mark Seal. Isa itong contract na ginagawa ng mga Holy Knights, ng God's Blade at possibly maging ng Gorosei para magkaroon ng isang deep na contract kay Imu, na habang tumatagal mas lumalalim ang contract, mas malaki ang nagiging buff and power up sa mga ito kapalit ng mas mataas na restrictions. Sa pag-release ng chapter 1167, na-confirm natin na in-infiltrate doon ni Shanks ang Holy Land ng Marijoa. Para sa isang undercover mission, nagpanggap siya na magiging siyang isang member ng Holy Knights, specifically isang lower ranking na alagad ni Imu na tinatawag na God's Blade or God's Steel. At sa pamamagitan ng pagiging miyembro ng ranggo na yon, kinakailangan niyang magkaroon ng Abyssal Mark Seal. Ang tattoo na nakita natin sa chapter 1152 ay ang Abyssal Mark Seal na yon. Meron itong tatlong level, tatlong ranking. Ang una at ang pinakamababa na level ng contract, ang Shallow Sea Seal. Ang itsura ng tattoo na ito ay ang mismong itsura ng tattoo na nakita natin sa kaliwang braso ni Shanks. Meron din ito ang previous king ng Elbaf Kingdom na si Harald. Sumunod dito ay ang Deep Sea Seal. Ibinibigay naman ang contract, ang pact, ang tattoo na ito sa mga members ng Holy Knights. At ang pangatlo ay ang Deep Sea Seal, na even up to the latest part ng manga ngayon ay hindi pa nare-reveal ang itsura, kung anong buff at kung anong restrictions, na most likely haka-haka ko pa lang ito, pero possibly yun ay ibinibigay sa mga members ng Gorosei. Ngayon balikan natin ang tanong, bakit hinayaan itong si Shanks na putulin or kainin ng isang sea creature ang kaliwang parte ng kanyang kamay? I think the answer is dahil kailangan niya yung gawin para makawala sa contract mula kay Imu. At ito din ang pinakasimula ng kanyang liberation, ang pinakaunang tao na na-liberate ng Sun God Nika na si Luffy. Dumako tayo ngayon sa restrictions na magiging dahilan kung bakit kakailanganing hayaan ni Shanks na ipakain ang kanyang kaliwang braso. Ang restrictions ng pinakauna, ng pinakamababang seal, ng pinakamababang contract na ang Shallow Sea Seal is that as long as nasa loob sila ng range ng Marijoa or malapit sa Holy Land ng Marijoa, maririnig nila doon ang voice ni Imu. At kada maririnig nila ang voice ni Imu, hindi sila pwedeng kumontra. Kung anong sasabihin ni Imu, pusang susunod ang kanilang mga katawan. Yun ang restrictions ng pinakamababang level ng contract. Pero kapag na-promote na sila sa pagiging isang Holy Knight at nabago ang kanilang seal, na-upgrade ito sa pagkakaroon ng Deep Sea Seal, makaka-achieve sila ng immortality at hindi lang yon, magiging mas malakas pa ang kanilang overall capabilities, kasamang strength at iba't iba pang physical aspect. Ma-achieve nila yon sa pamamagitan ng pag-share sa kanila ni Imu ng kanyang powers. However, mas mabigat din ang restrictions nito. Ang pinakaunang restriction na dapat nating tandaan dito sa Deep Sea Seal is that kahit saan sila makarating sa loob ng mundo, marireach pa rin sila ng voice ni Imu na nangangahulugan na hindi sila makakatakas. 100% magkakaroon sila ng total obedience kay Imu. Tulad ng nangyari kay Harald, kahit nakauwi na siya ng Elbaf, kayang-kaya pa rin siyang agalawin ni Imu, kaya hindi niya na talaga nakontra ang mga utos ni Imu sa kanya. Nakorap nito ang kanyang utak.
Unlike before na isang God's Steel or God's Blade pa lamang itong si Shanks at itong si Harald, pwede pa silang mag-usap freely after nilang makalayo sa range ng Holy Land ng Marijoa. Pero after nun, after ma-receive ni Harald ang kanyang Deep Sea Seal, wala na talaga siyang kawala. Isang bagay na buti na lamang ay na-figure out at natuklasan nitong si Shanks bago niya tanggapin ang promotion sa pagiging isang Holy Knight. At rason kung bakit hindi siya na-promote at hindi siya nagkaroon ng mas malalim ng Deep Sea Seal dito kay Imo at hindi siya nito na-capture ng napakadali. Hindi din naman natin masasabing mahina lamang ang willpower nitong si Harald. Kung ang pinakamalakas nga na pirate sa irang yon na si Rox tinabla ng Dome Reversi, what more pa kaya sa isang individual na meron pa mismong contract, meron pang seal sa kanilang katawan, na siguradong kung sakali na na-promote si Shanks, kahit pag-aano siya kalakas, hindi din niya makukontra ang total obedience restriction mula sa pagiging isang Holy Knight at sa Deep Sea Seal contract. Pero ang isa sa napansin ko dito guys is that bakit hindi na lamang pinutol ni Harald ang kanyang kaliwang braso para mapigilan ang pagkontrol sa kanya? Most likely, isa ito sa restrictions. Hindi nila pwedeng putulin ang parte ng katawan nila na nilagyan nila ng contract dahil kasama yun sa restrictions. Meaning kahit ayaw mo nang maging isang parte ng Holy Knight, kahit ayaw mo nang maging isang God's Steel or God's Blade, wala kang choice once na mailapat na sa'yo ang seal na yon. Pero ang restriction na yon ay mayroong isang weakness, and that is hindi pwedeng sila mismong pumutol nito on purpose. Pwede itong maputol ng ibang tao, ng ibang entity, ng ibang individual, na dahilan kung bakit after maputol ng braso nitong si Shanks, ng kanyang kaliwang braso dahil sa isang sea creature, hindi na ito bumalik pa. And also, pwede din ditong mag-play as a factor ang immortality and regeneration. Since hindi pa nga isang Holy Knight itong si Shanks, hindi pa siya nabibigyan ng Deep Sea Seal, wala pa siyang regeneration, hindi pa siya immortal. Na dahilan kung bakit after maputol ng kanyang kaliwang braso, hindi ito bumalik at hindi na natili ang seal at ang contract niya kay Imo. Isang strategy na hindi magwo-work kung isang Holy Knight ng isang individual dahil kahit putulin ang braso niya, babalik lamang ito. It could also be the reason kung bakit kahit pwede naman sigurong maibalik ang braso ni Shanks, pwede itong i-regenerate sa pamamagitan ng ibang rare na devil fruit na may regenerative capabilities, pwede nila itong ibalik sa pamamagitan ng surgery ay hindi niya yung ginawa. Dahil kapag ginawa niya yon, magkakaroon na naman siya ng koneksyon kay Imo. Dito din natin guys marirealize kung bakit in the first part ng kwentong ito, hindi lumalapit itong si Shanks sa Holy Land ng Marijoa dahil kapag ginawa niya yon nang hindi pa putol ang kaliwang braso niya, maaari siyang ma-reach ng voice nitong si Imo. Mawawala ng kwentang pagtakas niya sa promotion. At ang sagot sa katanungan na mahina ba si Shanks, hindi niya ba napansin na may sea creature at nagawa siyang mai-surprise attack nun kaya naputol ang kanyang kaliwang braso? Ang sagot ay hindi. Most likely sa pagkakataong ito, dito na-realize nitong si Shanks na itong si Luffy ang magiging susi sa kanilang goal na Roger. Si Luffy ang nakakain ng hinahunting nila na devil fruit na ang Gomu Gomu no Mi na eventually ang tunay palang pagkatao ay ang Hito Hito no Mi Model Nika. Sa pagkakataong ito, dito siguro naisip ni Shanks na dito niya kailangang simulan ang kanyang mga plano sa pamamagitan ng pagsakripisyo ng kanyang kaliwang kamay para maging free. At siya ang pinakaunang tao na na-liberate ni Luffy bilang ang Sun God Nika. Dito din natin may isip guys na pasok ito sa mga nabanggit natin kaninang mga factors. Unang-una sa lahat, hindi talaga binabalak ni Shanks na putulin ang kanyang braso. Sa pagkakataong ito, dumating ang sea creature. It's just that pwede niyong pigilan, pwede niyong i-prevent pero hinayaan na lang niya para mawala na talaga ang contract seal niya mula kay Imo. And since hindi pa siya promoted, wala pa siyang Deep Sea Seal, hindi pa siya isang Holy Knight, wala siyang regeneration, wala siyang immortality, na nangangahulugan na kapag naputol ang kaliwang braso niya, mawawala ang kanyang seal contract at wala na siyang connection kay Imo. Isang win-win situation para dito kay Shanks kapalit ng kanyang kaliwang braso. Isang napakatinding plot twist na nag-take ng more than 1,100 chapters para lamang maintindihan at magets natin. And along with it, may mas deeper pa sa kwento nitong si Shanks na hindi natin nalalaman. Especially ang pagiging member niya ng Figarland family ng kanyang tatay na isang previous
Holy Knight Chief na itong si Garland Garling at ang kanyang twin brother na si Shamrock na nabanggit na on par sa kanyang lakas. However, para malaman natin ang iba pang detalye tungkol dyan, just stay tuned sa ating mga full chapter and spoiler reviews sa One Piece. Kaya para ma-notify kayo tuwing magre-release tayo ng bagong video tungkol sa series na ito, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at naling nyo ng bell button. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.